Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ngayon ay nangyari sa Indonesia ng taong 2022. Ang Indonesia nga ay ang pang-apat na bansa na may pinakamalaking populasyon. Kilala ang Indonesia dahil sa mga tropical beaches at mga naggagandahang bulkan. Sa Indonesia, isang bodyguard ang pinatay ng kanyang sariling amo at ng asawa nito. Pinagmukha pa nga nilang nangyari ito matapos umanong makipag-away ng bodyguard. Ang kinilalang biktima ay si Police Brigadier Nofriansah Huta Barat o tawagin na lang nating Noah, 27 years old. Ipinanganak si Noah ng November 29, 1994 sa Jambi, Indonesia. Pangalawa nga si Noah sa tatlong magkakapatid. Matapos niyang mag-high school, nag-test si Noah para maging isang police officer ng taong 2012. Kalaunan nga, naging isang ganap na pulis si Noah. Siya ay naging isang miyembro ng elite na grupo ng Mobile Brigade Corps. Taong 2019, napili si Noah bilang maging isang bodyguard. Habang siya nga ay nagtatrabaho bilang isang bodyguard, nag-aaral si Noah sa Open University ng kursong Bachelor of Laws. Ang amo ni Noah ay si Ferdy Sambo, 49 years old. Siya ay head ng Internal Affairs ng Indonesian National Police, 2-star general. Ipinanganak si Ferdy ng February 9, 1973. Habang nasa high school, nakilala ni Ferdy ang kanyang napangasawa na si Putri Candrawati o Patricia, 49 years old. Kalaunan nga, pumasok sa Police Academy si Ferdy at graduate ng taong 1994. Naging head si Ferdy ng mga Regional Police Office ng 3 taon. Nang taong 2020, mula nga high school, tumagal ang pagsasama ni na Ferdy at Patricia hanggang sa ng July 7, 2000 ay nag-decide na silang magpakasal. Kung saan nagkaroon sila ng 4 na mga anak. Naging head of the Profession and Security Division ng Indonesian National Police si Ferdy. Si Patricia ay ipinanganak ng taong 1973. Ang tatay ni Patricia ay isang army personnel. Nag-aral si Patricia ng kursong dentistry. At nang makagraduate, nagtayo siya ng sarili niyang dental clinic. Pero kalaunan, kinailangang itigil ni Patricia ang pagtatrabaho para alagaan ang kanyang mga anak. Katagalan, naging sikat na personalidad si Patricia dahil nga ang asawa niya ay isang pulis na mataas ang posisyon sa pamahalaan. Nag-o-organize din si Patricia ng mga charity at social works. Dahil nga dito, nakapagpatayo pa umano si Patricia ng isang elementary school para sa isang liblib na probinsya. Tumutulong din si Patricia para sa pangangailangan ng mga tao sa mga probinsya na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng pamahalaan. Sa kanyang TikTok account, makikita naman ang suporta ni Patricia sa trabaho ng kanyang asawa. Sa mga larawan ng mag-asawa, mapapansin nga na mahal nila ang isa't isa. Maraming ang followers si Patricia sa kanyang TikTok at Instagram account. July 7, 2022. Kasama ni Patricia ang bodyguard na si Noah papuntang Magelang Central, Java. Habang nasa Magelang, tumawag si Patricia sa asawa niyang si Ferdy. Sinabi ni Patricia na siya ay sexual na hinaras ni Noah. Nang makauwi, muling inulit ni Patricia sa kanyang asawa ang ginawa sa kanya ni Noah. Dahil sa galit ni Ferdy, isang plano ang kanyang binuo. Ang ipapatay si Noah. Dali-daling kinausap ni Ferdy ang isa pa niyang bodyguard na si Richard, 24 years old para sa trabahong kanyang ipagagawa. Tinanong ni Ferdy si Richard kung kaya bang gumawa ng isang krimen. Pumayag naman si Richard at sinabi na ready siya sa ipagagawa ng general.
Sinabi ni Ferdy kay Richard na ininsulto siya ni Noah kaya dapat siyang mamatay. Nagbitiw pa nga ng mga pangako si Ferdy kay Richard na sagot niya ang binata kung ano man ang mangyari. Dagdag pa ni Ferdy, pagmumukain daw nilang self-defense ang nangyari at kinailangan lang protektahan ni Richard ang amo niyang si Patricia. Sinabi din ni Ferdy ang mga plano niya sa kanyang asawang si Patricia. Ang pangyayari, July 8, 2022. Nakauwi na mula sa Magellan sina Patricia at kanyang mga bodyguard kabilang na nga si Noah. Makikita sa CCTV na agad silang pumasok sa gate ng bahay ni Patricia. Umakyat si Patricia sa pangalawang palapag ng bahay kung nasan ang kanyang kwarto. Ang ibang bodyguard naman at si Noah ay naiwan naman sa baba ng bahay. Maya-maya pa, dumating ang sasakyan ni Ferdy kasama ang iba pa niyang mga bodyguard. Nahulog pa nga umano ang baril ni Ferdy sa sahig bago ito pumasok sa bahay dahil sa suot niyang mga gloves. Sa loob ng bahay, kinompronta ni Ferdy si Noah sa ginawa nitong pangbabastos sa kanyang asawa. Itinanggi naman ito ni Noah pero hindi ito pinaniwalaan ni Ferdy. Doon na nga binaril ni Richard ang walang kalaban-labang si Noah. Bukod doon, binaril pa ang muli ni Ferdy ang kanyang tauhang si Noah. Sa kasamang palad, binawian agad ng buhay si Noah. At para nga pagmukain na namatay si Noah dahil sa isang aksidente matapos makipag-away sa kapwa bodyguard, binaril ni Richard ang pader ng bahay ng ilang beses. Kinuha naman ni Ferdy ang baril ni Noah at nagbaril din sa pader. Pero bago ang lahat, napag-alaman na sinaktan pa ni Ferdy at ng iba pang bodyguard si Noah bago pinatay. Matapos nga ang krimen, agad na umalis si Ferdy ng kanyang bahay. Bumaba naman si Patricia at nag-aktong nagulat sa nangyari. Maya-maya pa, tumawag na sila ng ambulansya para isugod sa ospital si Noah at doon nga ay idineklarang patay na ang binata. Sa investigasyon ng mga pulis sa nangyari, iba ang kwento na sinasabi ng mga bodyguard ni Ferdy. Ayon kay Richard, narinig niyang sumigaw ang amo niyang si Patricia. Pagpasok niya sa kwarto ni Patricia ay nakita niya din sa loob si Noah. Nag-away silang dalawa sa baba ng bahay at binaril siya ni Noah. At para nga proteksyonan ang kanyang sarili, nagpaputok na rin ng baril si Richard kay Noah. Kaya nga ito ay namatay. Sinabi din ni Richard sa mga pulis na wala si Ferdy sa bahay nang mangyari ang krimen. February 9, 2022, dinala ang labi ni Noah sa kanyang pamilya pero hindi sila pinayagan ng mga pulis na makita si Noah at kumuha ng mga larawan ng katawan nito. Naggalit ang pamilya ni Noah at nakipagdiskusyonan sa mga pulis. Makalipas naman ang ilang minuto, hinayaan na rin ng mga pulis na makita ng kanyang pamilya ang labi ni Noah. Ayon sa pamilya, napakaikling oras lang silang pinayagan ng mga pulis na makita ang labi ni Noah. Hindi din sila pinayagan ng mga ito na kumuha ng picture at video ni Noah. Isa pang general ang nagpunta sa bahay ni Noah at sinabi sa pamilya na bawal silang magpicture dahil nga ang nangyari kay Noah ay may kaugnayan sa pangbabastos niya sa kanyang amo. May mga kotse ding dumating sa bahay ni Noah na tila minamanmanan ang kanilang mga galaw. Napansin din ng pamilya ni Noah na may mga pasa ito at sugat sa muka. Naniniwala sila na hindi ito dulot ng putok ng baril kaya nga nagkaroon sila ng suspetsya na plinano talagang patayin si Noah. Nang araw din nga na iyon, inilibing ng pamilya ni Noah ang kanyang mga labi nang walang anumang natanggap na seremonya mula sa ahensya ng mga kapulisan. Pumutok na lang ang balita ng pamamaril matapos ang ilang araw.
July 11, 2022, lumabas sa balita na namatay nga ang isang bodyguard ng isang general na si Ferdy. Doon, narinig ng nanay ni Noah na si Rosita ang bersyon ng mga pangyayari ng mga nakaaway umano ng mga bodyguard ng kanyang anak. July 18, 2022, ang abogado ng pamilya ni Noah ay nagpunta sa police station para i-report na si Noah ay talagang pinatay. Para sa pamilya ni Noah, hindi sila naniniwala sa statement na ibinigay ng kapwa niya bodyguard. Hindi din sila naniniwala na si Noah ay may ginawang hindi maganda sa kanyang among si Patricia. Kinuwestiyon din ng pamilya ni Noah bakit walang tama ng baril ang nakaaway niyang pulis na si Richard. Trained marksman daw kasi si Noah at nagtataka sila na sa dami ng balang pinaputok nila, ni isa ay walang tumama sa kalaban nito. Ibig sabihin, asentadong bumaril si Noah dahil siya ay trained para dito. Pati nga ang ginamit na baril ay kataka-taka daw dahil hindi iyon ang klase ng baril na dapat gamit ng isang junior officer. Giit pa ng pamilya ni Noah, alam nilang may natatanggap ng banta sa buhay ng kanyang anak bago nga ang krimen. Dagdag pa ng kampo ni Noah, hindi binigay agad sa kanila ang cellphone ng binata. At nang makuha naman nila ito, burado na ang lahat ng record ng tawag at text. Pati din daw ang kopya ng CCTV sa bahay ng general ay hindi gumagana kaya walang nakuhang record ang mga pulis. Maging ang resulta ng autopsy kay Noah ay itinago sa mismong pamilya nito. At dahil nga si Noah ay bodyguard ng isang general, naging kontrobersyal ang kaso na ito. Nag-udyok para makialam sa kaso ang National Police ng Indonesia. Habang gumugulong ang investigasyon, sinuspinde si Ferdy ng July 18, 2022. July 27, hinukay naman ang labi ni Noah para sumailalim sa isang autopsy. At ng August 22, lumabas na nga ang resulta ng autopsy. Ayon sa resulta, namatay si Noah dahil sa tama ng baril at walang bakas na siya ay pinahirapan. Taliwas sa pinaniniwalaan ng kanyang pamilya. Maging ang presidente ng Indonesia na si Joko Widodo ay nagpahayag na sisimulan na ang malalim na investigasyon para malutas nga ang kaso na ito. Marami naman sa publiko ang naggalit sa nangyari. Pangamba nila, hindi mabibigyan ng hustisya si Noah dahil nga ang nasa likod ng krimen ay mga pulis. Ilan naman sa mga tao sa Indonesia ang nagdududa sa kredibilidad ng mga pulis matapos nga ang krimen na ito. May mga nagsabi din na wala silang tiwala sa mga pulis dahil sa labis na paggamit nila ng kapangyarihan. Matapos nga ang lumabas ang autopsy result, muling inilibing si Noah at sa pagkakataong ito, isang police ceremony na ang ginawa. Pinuna naman ni Patricia ang seremonyang binigay kay Noah dahil hindi daw dapat ito binibigay sa pulis na nakagawa ng krimen. Lumabas pa nga ang balita na dumana siya ng matinding trauma at ginagamot siya ng psychologist dahil sa di umano'y ginawa sa kanya ni Noah. August 4, 2022, formal nang sinampahan ng kasong premeditated murder si Richard matapos hindi paniwalaan ng korte ang katwiran niyang self-defense ang nangyari at pinatay niya talaga si Noah. Kaya ikinulong si Richard habang naghihintay ng kanyang trial. August 7, sinampahan din ng kasong premeditated murder ang personal assistant ni Ferdy na si Mark. Alam daw kasi ni Mark ang planong pagpatay kay Noah pero hindi niya inireport ang mga ito sa pulis. Si Mark din pala ang tao sa likod ng banta sa buhay ni Noah bago ang krimen. Dahil dito, ikinulong si Mark habang naghihintay din ng kanyang trial. August 8, isa pang bodyguard ni Ferdy na si Brigadier Ricky Rizal
ay inaresto at sinampahan din ng kasong premeditated murder para sa pagpatay kay Noah. Tulad ni Mark, alam ni Rizal ang planong pagpatay kay Noah pero hindi din siya nagsumbong sa mga pulis. August 9, dinala na sa kustodiya si General Ferdy at kinasuhan ng premeditated murder. Ayon sa mga pulis, si Ferdy ang mastermind ng krimen at wala talagang pag-aaway na nangyari. May plano na talaga si Ferdy na patayin si Noah at inutos pa kay Richard na magbigay ng ibang bersyon ng kwento na sasabihin sa mga investigador. Sinabi din ng mga pulis na ang bumaril nga kay Noah ay si Ferdy. Kasabay nga ng mga pag-aresto, nag-apply sina Richard at Patricia na maging star witness sa kaso. August 15, ang Witness and Victim Protection Agency ay inaprobahan na ang application ni Richard para maging isang witness. Hindi naman nila tinanggap si Patricia bilang witness dahil nga ang kanyang mga kwento at testimonya ay paiba-iba. August 19, lumabas ang balita na kinasuhan na din si Patricia ng premeditated murder para sa pagpatay kay Noah. Sumagot naman agad si Patricia na binalak siyang pagsamantalahan ni Noah kaya naman nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Pero makalipas ang ilang araw, hininto na ng mga pulis ang investigasyon dahil wala silang nakuhang ebidensya sa alegasyon ni Patricia kay Noah. Wala naman silang nakuhang ebidensya na may nangyaring harassment sa pagitan ni Noah at Patricia nang sila ay nasa Magelang maging ng kanilang pag-uwi. Nagsagawa naman ng isang reenactment ang mga akusadong sina Richard, General Ferdy, Patricia at iba pa kung paano nga nangyari ang krimen. August 26, formal nang tinanggal sa serbisyo si General Ferdy. Sa paglipas nga namang araw, marami pang opisyal ng kapulisan ang tinanggal sa serbisyo dahil sa partisipasyon nila sa pagpatay kay Noah. Ang ilan nga sa mga ito ay napatunayang sinira pa ang mga ebidensya o di kaya naman tinago ang krimen o tinatawag nilang cover-up. Ang trial ng kaso. October 17, 2022, nagsimula ang trial ng kaso laban kina Ferdy, Patricia at sa iba pang mga akusado. Sa trial, inakusahan ng prosecution si Ferdy na inutusan niya si Richard para patayin si Noah matapos niyang magalit dahil sa ginawa umano ng binata sa kanyang asawa. Nalaman din sa korte na ang unang ngang bumaril kay Noah ay si Richard. Buhay pa umano noon si Noah pero muling binaril ni Ferdy para tuluyan na itong mamatay. Ayon din sa prosecution, inamin daw ni Ferdy na wala siya sa crime scene pero may mga nakuha silang CCTV footage na dumating siya kasunod ni na Patricia. Bilang isang star witness, inamin naman ni Richard ang lahat ng buong pangyayari sa korte. At sinabi nga niya na inutusan lang siya ni Ferdy na patayin si Noah. Lumabas din sa korte na nakahanda na ang pabuyang pera at cellphone na ibibigay dapat ni Ferdy sa kanyang mga tauhan kapag natapos nila ang kanyang inutos. January 2023, ibinasura ng korte ang alegasyon ni Patricia laban kay Noah. Ayon sa prosecution, inimbento lang lahat ng iyon ni Patricia at iba-iba nga ang naging bersyon niya ng kwento. Naman nang naging pahayag pa si Patricia at nanindigan siya sa una niyang statement na hinaras siya umano ni Noah. Napatunayan din sa korte na alam ni Patricia ang plano ng kanyang asawang si Ferdy pero hindi siya nagsumbong sa mga pulis. February 13, 2023, napatunayang ang lahat ng suspect na guilty sa kasong premeditated murder. Hinatulan si General Ferdy ng bitay. Si Patricia naman ay hinatulan ng 20 years para sa naging partisipasyon niya sa krimen. Si Rizal naman ay hinatulan ng 13 years na pagkakakulong. February 15,
2023, hinatulan si Richard ng 18 buwang pagkakakulong. Naging mababa nga ang hatol sa kanya dahil siya ay naging star witness sa kaso. Sa kabilang banda, masaya naman ang pamilya at taga-suporta ni Noah sa naging hatol. Ayon pa nga sa nanay ni Noah na si Rosita, himala ang nangyayari ng araw na iyon at naging mabuti ang Diyos sa kanila. Nanawagan naman siya na sana nga ay hindi na mangyari ang pang-aabuso mula sa mga pulis. February 16, 2023, umapila ang mga sospek sa kanilang hatol maliban kay Richard. Pero makalipas ang ilang buwan, April 12, 2023, ibinasura ito ng korte. May 2023, umapila naman uli ang mga akusado sa Supreme Court para mapababa ang kanilang mga hatol. At ng August ng taong iyon, ibinaba nga ang hatol kay Ferdy na habang buhay na lang ang pagkakakulong imbis na bitay. Mula naman 20 years, naging 10 taon na lang na pagkakakulong ang hatol kay Patricia at kay Mark. Si Rizal naman ay hinatulan na lang ng 8 taon. Sa tingin nyo, may ginawa talaga si Noah kay Patricia? Bakit kaya sinasabi ni Patricia na hinara siya ni Noah kahit hindi naman ito napatunayan? Maari kayang may iba pang dahilan kung bakit nila pinagplanuhang patayin si Noah? Ano sa tingin nyo ito kung sakaling meron man? I-comment ang inyong opinion. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!
February 15, 2023, hinatulan si Richard ng 18 buwang pagkakakulong. Naging mababa nga ang hatol sa kanya dahil siya ay naging star witness sa kaso. Sa kabilang banda, masaya naman ang pamilya at taga-suporta ni Noah sa naging hatol. Ayon pa nga sa nanay ni Noah na si Rosita, himala ang nangyayari ng araw na iyon at naging mabuti ang Diyos sa kanila. Nanawagan naman siya na sana nga ay hindi na mangyari ang pang-aabuso mula sa mga pulis. February 16, 2023, umapila ang mga sospek sa kanilang hatol maliban kay Richard. Pero makalipas ang ilang buwan, April 12, 2023, ibinasura ito ng korte. May 2023, umapila naman uli ang mga akusado sa Supreme Court para mapababa ang kanilang mga hatol. At ng August ng taong iyon, ibinaba nga ang hatol kay Ferdy na habang buhay na lang ang pagkakakulong imbis na bitay. Mula naman 20 years, naging 10 taon na lang na pagkakakulong ang hatol kay Patricia at kay Mark. Si Rizal naman ay hinatulan na lang ng 8 taon. Sa tingin nyo, may ginawa talaga si Noah kay Patricia? Bakit kaya sinasabi ni Patricia na hinara siya ni Noah kahit hindi naman ito napatunayan? Maari kayang may iba pang dahilan kung bakit nila pinagplanuhang patayin si Noah? Ano sa tingin nyo ito kung sakaling meron man? I-comment ang inyong opinion.